Sa gitna ng naggagandahang hilera ng mga imported na alak at mamahaling karne sa loob ng isang de-aircon na supermarket sa Makati, tanging ang tunog ng aking mga takong ang tila nagbibigay ng ritmo sa katahimikan. Hawak ko ang hawakan ng cart malamig at matigas kasing lamig ng aking pakiramdam habang pinapanood ang aking biyenang si Doña Concha at ang kanyang anak na si Paloma na walang habas na naglalagay ng mga gamit sa loob. Wala silang tinitignan na presyo. Bakit pa hindi naman sila ang magbabayad? Ako si Mara Villacorta de Alvarado, ang kanilang walking ATM. Sa loob ng 4 na taon, ang aking pinaghirapang sweldo bilang Chief Financial Officer ang bumubuhay sa kanilang marangyang ilusyon. Mara, bayaran mo na ito, utos ni Doña Concha habang inilalagay ang huling bote ng mamahaling French wine sa tumpok ng mga groceries. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas na tila ba isang malaking karangalan para sa akin ang pagkakataong ito. Isipin mo na lang na utang na loob mo sa amin na tinanggap ka namin sa pamilya de Alvarado kahit na ulila ka na at walang dalang yaman noong pinakasalan mo si Rafael. Napatigil ako. Utang na loob. Ang dalawang salitang ito ang naging tanikala sa aking leeg mula nang pumasok ako sa mansyon nila. Tumingin ako sa listahan sa aking isipan. Ang mansyon na tinitirhan nila. Ako ang nagbabayad ng mortgage. Ang kotseng ginagamit ni Rafael regalo ko sa kanya. At ang grocery na ito umabot na sa 6 na digit ang halaga. Actually, Mom, I'm just being practical. Mahinang sagot ko, ang boses ko ay kalmado, ngunit may talim na hindi nila inaasahan. Masyado nang marami ito. We don't need 5 bottles of wine for a simple birthday lunch. Napatigil si Paloma sa pag-aayos ng kanyang buhok. Mara, don't be so cheap. Birthday ni Mommy, okay, nakakahiya naman sa mga bisita kung makikita nilang tinitipid mo ang pamilya ng asawa mo. Ngumiti ako ng tipid. Ang pamilya ng asawa ko. Ang pamilyang 3 taon nang hindi kumikita ang negosyo, pero kung gumasta, ay akala mo ay may mina ng ginto sa likod bahay. Lumapit kami sa counter. Inabot ko ang aking itim na credit card sa cashier. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko hinayaang matapos ang transaksyon. Bago pa man maswipe ang card, mabilis kong hinarangan ang terminal gamit ang aking daliri. Wait, sabi ko sa cashier. I-cancel mo ang transaksyon. Ano, sigaw ni Doña Concha? Ang kanyang mukha ay biglang namula sa galit. Anong ginagawa mo, Mara? Pinapahiya mo ba ako rito? Hindi po, Mom, tugon ko habang dahan-dahang kinukuha ang card ko. Sadyang na-realize ko lang na hindi pala ako ang dapat magbayad nito. Rafael's supplementary card is in your wallet, right? Gamitin niyo iyon. Alam kong walang laman ang card ni Rafael. Alam kong sagad na ang limit nito dahil sa mga utang niya sa sugal. Ang cashier ay nakatingin na sa amin at ang mga tao sa likuran namin ay nagsisimula na ring magbulungan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang mabilis na paggalaw ng hangin. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking kaliwang pisngi. Ang tunog ng palad ni Doña Concha na tumama sa aking balat ay umaling-awngaw sa buong supermarket, mas malakas pa sa tunog ng kahit anong makina. Hindi ako natumba. Hindi rin ako humawak sa aking pisngi. Nanatili akong nakatayo diretso ang likod habang ang init ng sampal ay dahan-dahang kumakalat sa aking mukha. Ngunit sa loob ng aking isipan, ang bawat sakit ay naging isang numero. Sampal. 1,000 piso para sa bawat saksi na nakatingin ngayon. 1,000,000 piso para sa bawat taon ng aking pagtitiis. Wala kang utang na loob, hiyaw ni Concha, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Pagkatapos ka naming bigyan ng apelido, ganito ang igaganti mo, isang hamak na accountant ka lang bago ka namin pinulot. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Walang luha sa aking mga mata. Ang takot na dati ay bumabalot sa akin tuwing sisigawan niya ako ay naglaho na napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. You're right, Mom. Isang accountant ako, sabi ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. At bilang isang accountant, alam ko kung paano mag-audit ng mga magnanakaw. Inayos ko ang aking blazer. Lumingon ako sa security guard na nakatayo malapit sa amin. Guard, pakisigurado na maisave ang CCTV footage ng insidenteng ito. Gagamitin ko yan para sa report na gagawin ko. Mara, anong kabaliwan ito, tanong ni Paloma, tila hindi makapaniwala sa aking reaksyon. Hindi ko na sila sinagot. Kinuha ko ang aking bag at nagsimulang maglakad palayo sa counter, iniiwan ang punong-punong cart at ang 2 babaeng tila nabuhusan ng malamig na tubig sa gitna ng kahihiyan. Bago ako tuluyang makalabas ng supermarket, kinuha ko ang aking cellphone.
Binuksan ko ang isang lihim na folder sa aking cloud storage. Isang dokumento ang bumungad sa akin, ang loan application na may pirma ni Rafael Alvarado. Isang pirma na alam kong hindi ko isinulat ngunit ang aking pangalan ang nakalagay bilang garantor. Napakagatlabi ako. Sa loob ng 4 na taon, hinayaan ko silang ubusin ang aking pasensya. Ngunit ngayong nakuha na nila ang huling sentimo ng aking paggalang, sisiguraduhin kong babayaran nila ang bawat isa sa kanila ng may interes. Pagpasok ko sa loob ng aking kotse, mabilis na nag-vibrate ang aking cellphone. Isang tawag mula kay Rafael. Mara, nasaan ka? Bulyaw ni Rafael sa kabilang linya. Umiiyak si Mommy, sinampal mo daw siya sa supermarket. Anong problema mo? Umuwi ka rito ngayon din. Huminga ako ng malalim, pinigilan ng anumang emosyon na lumabas sa aking tinig. Uuwi ako, Rafael, but not because you told me so. Uuwi ako dahil kailangan na nating pag-usapan ang mortgage ng bahay ni Mama na palihim mong ginamit na collateral. Natahimik ang kabilang linya. Ang tanging narinig ko na lamang ay ang mabilis niyang paghinga. Magkita tayo sa mansyon, dagdag ko bago ko pinutol ang tawag. Ngumiti ako sa harap ng salamin ng kotse. Ang sampal sa aking pisngi ay nagsisimula ng magpasa, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, naramdaman kong ako na ang may hawak ng panulat para isulat ang huling resibo ng pamilyang ito. Ang mansyon ng mga De Alvarado ay tila isang dambuhalang kabaong na pinalamutian ng mga antigong muebles at naglalakihang chandelier. Pagpasok ko sa loob, ang bango ng mamahaling kandila ay hindi sapat para itago ang baho ng pagkabulok ng kanilang moralidad. Nanatiling tuwid ang aking likod habang tinatahak ko ang pasilyo patungo sa sala. Bawat hakbang ko sa makinis na tiles ay tila isang paalala na ako ang nagbayad para sa bawat pulgada ng karangyaan sa ilalim ng aking mga paa. Naabutan ko sila sa sala. Si Doña Concha ay nakaupo sa kanyang paboritong silya, may hawak na panyo at tila nag-a-acting nahihimatayin. Si Paloma ay nasa tabi niya, masama ang tingin sa akin. At si Rafael, ang asawa ko. Nakatayo siya sa gitna, ang kanyang mukha ay puno ng galit na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang pagiging hiyas ng lipunan. Mara, finally, bungad ni Rafael, ang boses niya ay nanginginig sa inis. Anong pumasok sa isip mo para saktan si Mommy ng ganoon? She's humiliated. Ang daming nakakita sa supermarket. Humiliated both, ulit ko, habang inilalapag ang aking bag sa mesa nang walang anumang ingay. Siyempre, Rafael, ang sampal niya sa akin ay naging sanhi ng maraming saksi. Pero ang tanong ko, sino ba talaga ang mas napahiya? Ang biyenang nanakit sa manugang dahil lang sa ayaw nitong magbayad ng groceries, o ang manugang na 4 na taon nang bumubuhay sa inyong lahat? How dare you? Sigaw ni Concha, biglang nabuhay mula sa kanyang panghihina. Wala kang respeto. I gave you my son. I gave you our name. And I gave you my money, Mom. Mabilis kong sagot. Tumingin ako kay Rafael. At ngayon balak mo pang ibigay pati ang tanging alaala ng nanay ko para lang maisalba ang bumabagsak mong negosyo. Natahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok. Nakita ko ang paglunok ni Rafael. Ang kaba sa kanyang mga mata ay hindi niya naitago. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tanggi ni Rafael, ngunit ang kanyang boses ay tila isang papel na pinunit manipis at madaling masira. Anong mortgage, Mara? Baka masyado ka lang stressed sa work. You're being paranoid again. Ngumiti ako ng malamig. Dahan-dahan kong inilabas ang aking tablet mula sa bag. Binuksan ko ang isang file at iniharap sa kanya ang screen. Doon ay nakapaskil ang digital copy ng mortgage contract ng lumang bahay ng aking ina sa Quezon City. Malinaw ang mga pirma, ang pangalan ko bilang guarantor at ang pirma niya bilang borrower. I am a Chief Financial Officer, Rafael. My job is to find anomalies. At ang pirma ko rito isang mahusay na panggagaya, pero nakalimutan mong may maliit na tuldok ako sa dulo ng aking M na hindi mo kailanman napansin. Paliwanag ko. Ang bawat salita ko ay tila isang matalim na scalpel na hinihiwa ang kanyang mga kasinungalingan. At ang witness na pumirma rito si Attorney Beatrice, ang matalik mong kaibigan. O baka dapat kong sabihing ang kasabot mo. Biglang bumukas ang pintong kahoy sa main entrance. Pumasok si Beatrice, ang aming family lawyer, dala ang isang makapal na folder. Nang makita niya ako, agad siyang napahinto. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho na palitan ng isang maputlang mukha.
Mara, you're home early, sabi ni Beatrice pilit na pinatitibay ang kanyang tinig. Actually, I was just about to call you. May mga documents tayong kailangang i-review tungkol sa properties ng mga De Alvarado. Review, tinasan ko siya ng kilay. O baka naman gusto mo nang ipaliwanag kung paano napunta ang lisensya mo sa isang dokumentong peke ang pirma ko, Beatrice, we trusted you with my family's legal matters. Pero mukhang mas malaki ang bayad ng mga De Alvarado sa iyo para traidorin ako. Mara, let's be rational here. Singit ni Rafael, humahakbang siya. Palapit sa akin, sinusubukang hawakan ng aking kamay. Ginawa ko lang iyon dahil kailangan ng puhunan para sa expansion ng boutique ni Paloma. We're a family, right? What's yours is mine. Mabilis kong binawi ang aking kamay. Ang haplos niya ay tila isang lason na gusto kong burahin agad sa aking balat. Familial debt is not an excuse for fraud, Rafael. Sabi ko, ang boses ko ay matatag at walang bahid ng emotion. Simula ngayong gabi, lahat ng cards na supplementary sa account ko ay sarado na. Lahat ng allowances ni Paloma at Doña Concha ay putol na rin. At ang mortgage na ito, sisiguraduhin kong malalaman ng board of directors ng bangko ang tungkol sa forgery na ginawa ninyo. You wouldn't dare, banta ni Concha, habang tumatayo at itinuturo ako ng kanyang daliring puno ng mga hiyas na ako rin naman ang bumili. Sisirain mo ang pangalan ng asawa mo, mapupunta siya sa kulungan. Then let him rot there, sagot ko. At least sa loob ng kulungan, sigurado akong hindi siya makakapagnakaw ng pirma ng ibang tao. Kinuha ko ang aking tablet at tumalikod na ako para umakyat sa aming silid. Ngunit bago ko pa man maabot ang unang baitang ng hagdan, narinig ko ang mahinang bulong ni Beatrice kay Rafael na sapat na para marinig ko sa katahimikan. Don't worry, Rafael, bulong ni Beatrice. Hindi niya alam na na-transfer na natin ang ownership ng kumpanya niya sa isang shell company kaninang hapon. She's auditing a ghost account. Napatigil ako. Isang matinding lamig ang gumapang sa aking gulugod. Hindi lang pala ang bahay ni Mama ang target nila. Balak nilang ubusin ang lahat ng pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking labi, isang ngiting hindi nila nakikita. Hindi nila alam na bago ko pa man hinarangan ang credit card sa supermarket, na setup ko na ang isang honeypot sa aking system. Ang akala nilang kumpanya ko ay ang mismong patibong na magpapabagsak sa kanila. Ang bakbasing ng hapagkainan ng mga De Alvarado ay tila isang entablado kung saan ang bawat galaw ay bahagi ng isang mapanlinlang na dula. Kahit na mainit ang tensyon kanina, narito kaming lahat nakaupo sa harap ng mga pagkaing inihanda ng aming cook. Ang bango ng roasted chicken na may rosemary ay pumupuno sa silid. Ngunit sa aking ilong, ang amoy nito ay tila isang lason na binalot sa asukal. Bago kami magsimula, dahan-dahan akong lumapit kay Doña Concha. Kahit nandidiri ang aking buong pagkatao, ginawa ko ang tradisyonal na pagmamano. Naramdaman ko ang tuyo at magaspang niyang balat sa aking noo. Walang init, walang pagmamahal, isa lamang itong transaksyon ng respeto na matagal ko nang binabayaran ng ginto. Kain na tayo, pagbasag ni Rafael sa katahimikan. Kumuha siya ng isang malaking bahagi ng manok at inilagay sa aking plato. Mara, sweetheart, pasensya na sa nangyari kanina. Alam mo naman si Mommy, mabilis lang uminit ang ulo pero mahal ka niyan. Isipin mo na lang kung hindi dahil sa amin sino ang mag-aalaga sa'yo. Ulila ka na walang kapatid. Kami lang ang pamilyang meron ka. Isang dahan-dahang paghinga ang pinakawalan ko. Ito na naman ang kanilang paboritong kanta. Ang gaslighting na tila isang dahan-dahang pagpatak ng tubig sa bato, sinusubukang butasin ang aking katinuan. Rafael is right, Mara, dagdag ni Doña Concha habang maingat na hinihiwa ang kanyang pagkain. Ang bawat kalansing ng kanyang pilak na kutsara sa porselanang plato ay tila isang babala. Nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa amin? Noong ikinasal kayo, marami ang bumabatikos dahil hindi ka naman galing sa isang prominenteng pamilya. Pero tinanggap ka namin. Ibinigay namin ang pangalang De Alvarado sa iyo upang magkaroon ka ng respeto sa lipunan. Yan ba ang halaga ng pangalan namin? Isang grocery bill. Uminom ako ng tubig, dinarama ang lamig nito sa aking lalamunan. Tiningnan ko sila isa-isa. Si Paloma na abala sa kanyang cellphone, si Concha na parang isang reyna sa kanyang trono, at si Rafael na nagpapanggap na isang mapagmahal na asawa. Ang respeto sa lipunan ay hindi nakukuha sa apelido Mom. Nakukuha ito sa integridad. Sabi ko, ang boses ko ay kasing linaw ng kristal na basong hawak ko. And speaking of family, Rafael, if this is how you treat your family by forging signatures
and stealing legacies, then I'd rather be an orphan again. At least then alam ko kung sino ang tunay na kalaban. Mara, stop it, bulyaw ni Rafael. Sabay bagsak ng kanyang kubyertos. Ang tunog ng bakal na tumama sa mesa ay nagpaigtad kay Paloma. Hindi mo ba maintindihan? Ginagawa ko ito para sa atin. Para sa magiging anak natin. Gusto mo bang lumaki ang magiging apo ni Mommy na walang pangalan dahil lang sa pagiging madamot mo? Anak, napatigil ako sa pagsubo. Ang kaisipang magkakaroon ako ng anak sa lalaking ito ay nagdulot ng isang matinding kilabot sa aking sinapupunan. Gusto mong gamitin ang hindi pa isinisilang na bata para bigyang matwid ang pagnanakaw mo. That's not love, Rafael. That's a business plan. Tumayo ako mula sa aking upuan. Ang hapunan na ito ay tapos na para sa akin. Sa bawat segundo na nananatili ako sa hapag na ito, mas lalo kong nararamdaman ang paghigpit ng tanikala ng kanilang utang na loob. Mara, saan ka pupunta? Tanong ni Concha. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Tapos na tayo, Mom. Dahil bukas ng umaga magsasagawa ako ng full audit sa lahat ng accounts ng De Alvarado Boutique. Sagot ko habang dahan-dahang inaayos ang aking napkin. Gusto kong makita kung saan napunta ang bawat sentimo na ipinahiram ko sa inyo sa loob ng 4 na taon. At Beatrice, lumingon ako sa abogadong kanina patahimik na kumakain sa dulo ng mesa. Nakita ko ang paghinto ng kanyang pagsubo. Make sure those shell company documents are airtight, bulong ko nang may kasamang matalim na ngiti. Dahil kapag nakita ko ang isang butas, sisiguraduhin kong ang unang pangalang mawawala sa roll of attorneys ay ang sa iyo. Naglakad ako palayo sa hapagkainan. Ngunit bago ko pa man maabot ang pinto ng kusina, narinig ko ang mahinang boses ni Manang Nela. Ang matandang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa mga De Alvarado. Lumapit siya sa akin upang kunin ang aking pinagkainan, ngunit sa isang mabilis na pagkakataon, may ibinulong siya sa aking tenga. Mag-ingat ka, Mara, pabulong, nasabi ni Manang Nela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Hindi lang ang kumpanya mo ang kinuha nila. May isa pang dokumento sa vault ni Doña Concha. Isang dokumentong magpapatunay na ang pagkamatay ng iyong ina ay hindi isang simpleng aksidente. Napatigil ang tibok ng aking puso. Ang aking ina, ang akala kong trahedya ng nakaraan ay biglang nagkaroon ng isang madilim na kulay. Ang mansyong ito ay hindi na isang tahanan. Ito ay naging isang dambuhalang bitag na gawa sa marmol at ginto. Matapos ang ibinunyag ni Manang Nela tungkol sa aking ina, hindi na ako makatulog. Ang bawat anino sa dingding ay tila isang saksi sa mga krimeng itinatago ng mga De Alvarado. Nanatili akong gising sa gitna ng gabi. Ang aking isipan ay parang isang calculator na hindi tumitigil sa pagpindot ng mga numero. Kailangan kong mahanap ang vault ni Doña Concha. Habang naglalakad ako sa pasilyo patungo sa kusina upang kumuha ng tubig, nakita ko ang maliit na liwanag na nagmumula sa library. Doon ko nakita ang aking pamangkin na si Tommy, ang 8 taong gulang na anak ng kapatid ni Rafael na pumanaw na. Si Tommy ang tanging inosenteng hininga sa bahay na ito. Nakaupo siya sa sahig, may hawak na isang makapal na folder na pamilyar sa akin. Iyon ang folder na laging dala ni Beatrice. Tommy, anong ginagawa mo riyan? Mahinang Mahinang tawag ko. Lumingon ang bata, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Tita Mara, nakita ko po ito sa ilalim ng sofa. May picture po ninyo rito, pero bakit po may mga guhit na parang pirma pero hindi naman po ninyo sulat? Bago ko pa man maabot ang folder, isang mabilis na yabag ang narinig ko mula sa hagdan. Si Rafael. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Sa isang iglap, tila naging ibang tao ang asawa ko. Ang maskara ng isang hiyas ng lipunan ay tuluyan ng nalaglag. Ibigay mo sa akin iyan, Tommy, sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang kulog na nagbababadya ng unos. Pero tito, bakit po? Hindi na pinatapos ni Rafael ang bata. Marahas niyang hinablot ang folder. Sa sobrang lakas ng kanyang pagkilos, nawalan ng balanse si Tommy. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ng maliit na katawan ng bata patungo sa matigas na gilid ng hagdanan. Ang tunog ng pagtama ng kanyang ulo sa kahoy ay tila isang hatol na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Tommy, sigaw ko habang mabilis na tumatakbo patungo sa bata. Agad na lumabas si Doña Concha at Paloma mula sa kanilang mga silid, hindi dahil sa pag-aalala,
kundi dahil sa takot na mabuksan ang kanilang mga sikreto. Nakita ko ang mabilis na pagpapalitan ng tingin ni Rafael at ng kanyang ina. Isang madilim na plano ang agad na nabuo sa kanilang mga mata. Diyos ko, ang alahas ko. Biglang hiyaw ni Doña Concha habang itinuturo ang nakabukas na safe sa gilid ng library na siya mismo ang nagbukas. Magnanakaw ninakawan ako ng batang ito, kaya siguro siya nagtatakbo at nahulog dahil sinusubukan niyang itago ang kinuha niya. Mom, are you serious? Hindi ko mapigilang sumigaw habang karga ko. Ang walang malay at may sugat sa ulong si Tommy. Nahulog ang bata dahil tinulak siya ni Rafael. At ngayon, aakusahan niyo ang isang 8 taong gulang na bata ng pagnanakaw para lang pagtakpan ang mga peking dokumentong nakita niya. Mara, manahimik ka, bulyaw ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang itinatago ang folder sa kanyang likuran. Nakita ko siya, kinuha niya ang singsing ni Mommy. Nagpanik siya nang makita ako kaya siya nahulog. Don't make this about the business. This is not just about the business anymore, Rafael. Sabi ko, ang aking boses ay gumuho sa isang malamig na determinasyon. Naramdaman ko ang init ng dugo ni Tommy sa aking mga kamay. This is about how low you can go to protect your fake prestige. Isang bata. Sarili mong pamangkin kaya mong saktan at siraan. Tumayo ako, bitbit ang bata. Tumingin ako kay Doña Concha na ngayon ay nagpapanggap na umiiyak habang hawak ang kanyang dibdib. Ang kanyang pa-victim na acting ay hindi na gumagana sa akin. Sa bawat patak ng dugo ni Tommy ang aking pasensya ay tuluyan nang naubos. Ang audit ay tapos na, panahon na para sa liquidation. Paloma, tawagan mo si Beatriz. Utos ni Concha, ang kanyang boses ay tila isang ahas na bumubulong. Sabihin mo na kailangang gawa ng statement ang nangyari. Ang batang ito ay kailangang madala sa reformatory. Hindi natin pwedeng hayaang manatili ang isang magnanakaw sa pamilyang De Alvarado. Subukan ninyo, hamon ko habang naglalakad patungo sa pinto. Subukan ninyong hawakan ang batang ito o gawan siya ng kwento at sisiguraduhin kong ang unang gabi ninyo sa kulungan ay magiging impyerno. Saan mo dadalhin ang bata? Hinarangan ako ni Rafael. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, isang tingin na punong-puno ng pagkasuklam. Dadalhin ko siya sa ospital. At pagkatapos dadalhin ko ang medical report na ito sa pulisya, kasama ang CCTV footage na hindi nyo alam na ipinakabit ko sa loob ng library noong nakaraang linggo. Nakita ko ang sabay-sabay na panlalaki ng kanilang mga mata. Ang takot na kanina ay lihim lang ay naging lantad na ngayon. Mara, pag-isipan mo ito. Pagmamakaawa ni Rafael ang kanyang boses, ay biglang naging malambot, sinusubukang gamitin ang kanyang lumang charm. Sisirain mo ang pamilya natin. Isipin mo ang reputasyon ko. Reputasyon, ngumiti ako ng mapait habang lumalabas ng pinto. Wala ka ng reputasyon, Rafael. Ang meron ka na lang ay utang. At sisiguraduhin kong ngayong gabi magsisimula na ang paniningil. Habang isinasara ko ang pinto ng kotse, narinig ko ang huling hiyaw ni Doña Concha mula sa loob ng mansyon. Wala kang utang na loob. Magsisisi ka, Mara, magsisisi ka. Ngunit habang tinitingnan ko ang maputlang mukha ni Tommy, alam kong isa lang ang dapat pagsisihan, ang hindi ko pagtapos sa pamilyang ito ng mas maaga. Pag-alis ko ng sasakyan, isang mensahe ang dumating sa aking cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Ang amoy ng luma at amag na tela sa loob ng warehouse sa likod ng De Alvarado Boutique ay tila isang babala na hindi dapat balewalain. Madilim ang paligid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pundidong bumbilya na dahan-dahang umiindayog sa kisame, lumilikha ng mga aninong tila sumasayaw sa mga pader. Ang bawat hakbang ko sa maduming semento ay naglalabas ng tunog ng pagkayod ng aking sapatos. Isang ritmo na sumasabay sa mabilis, ngunit kontroladong tibok ng aking puso. Hindi ako natatakot. Ang takot ay isang luho para sa mga taong may balak pang sumuko. At ako, tapos na ako sa pag-atras. Nandito na ako, Manang Nela, mahina kong sabi. Ang boses ko ay hindi nanginginig, bagkus ay kasing talas ng labaha sa gitna ng katahimikan. Mula sa likod ng mga tumpok ng mga lumang kahon, lumabas ang matanda. Ang kanyang mukha ay inukit ng panahon at ng mga taon ng pagtitiis sa ilalim ng mga De Alvarado. Hawak niya ang isang maliit at kalawanging susi, ang susing magbubukas sa mga lihim na pilit ibinaon ni na Doña Concha. Marahiha, akala ko ay hindi ka na darating, bulong ni Nela. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa paligid
tila natatakot na baka may nakasunod sa akin. Ligtas ba ang bata? Kumusta si Tommy? Nasa ilalim siya ng mahigpit na bantay sa ospital. Hindi sila makakalapit sa kanya. Sagot ko habang dahan-dahang kinukuha ang susi mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ngayon sabihin niyo sa akin ang totoo. Bakit niyo ito ginagawa? Bakit niyo ako tinutulungan? Huminga ng malalim ang matanda. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak tila tinatanggal ang isang mabigat na pasanin na dinala niya sa loob ng 20 taon. Hindi lang ikaw ang ninakawan nila, Mara. Simula ni Nela ang boses niya ay puno ng pait. Ang lupang kinatatayuan ng mansyong iyon. Kayamanan iyon ng pamilya ko. Pinagkatiwala ng tatay ko kay Don Tiburcio, ang asawa ni Concha. Pero noong mamatay ang tatay ko, ginamitan nila ako ng mga peking dokumento. Ginawa akong katulong sa sarili kong lupain. Ipinangako ko sa sarili ko na bago ako mamatay, makikita ko silang gumagapang sa putik. Isang matinding pangingilabot ang dumaan sa aking gulugod. Ang pamilyang Alvarado ay hindi lang pala mga social climbers. Sila ay mga linta na nabubuhay sa pawis at dugo ng mga taong pinagkakatiwalaan sila. At ang nanay ko, tanong ko, ang bawat salita ay tila isang bara sa aking lalamunan. Anong kinalaman nila sa pagkamatay niya? Ang nanay mo ay isang accountant din katulad mo. Wika ni Nela habang lumalapit sa akin. Nalaman niya ang tungkol sa pagnanakaw nila sa pamilya ko. Balak niyang isumbong si Concha. Noong gabing iyon, pauwi na siya nang mawalan ng preno ang kanyang sasakyan. Ang mekanikong nag-ayos ng preno tauhan ni Concha. Isang accidental death ang lumabas sa report pero ang totoo pinatahimik nila siya dahil sa katotohanan. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Ang galit na kanina ay parang apoy ay naging isang matigas na yelo sa aking dibdib. Hindi lang pala pera ang utang nila sa akin. Utang nila ang buhay ng aking ina. Ang bawat gabi na iniyak ko ang pagkawala niya, ang bawat hirap na dinanas ko, bilang ulila lahat iyon, ay dahil sa kasakiman ng babaeng kanina lang ay nagmamano pa ako. Anong nasa loob ng vault? Tanong ko muli. Ang orihinal na titulo ng lupa at ang listahan ng mga shell companies na ginamit nila sa loob ng maraming taon. Kasama na rito ang kumpanyang binubuo nila ngayon para ilipat ang lahat ng assets mo Palawan. Paliwanag ni Nela. Mara, gamitin mo ang kumpanya ko. May binuo akong maliit na negosyo sa ilalim ng ibang pangalan. Iyon ang gamitin mong honeypot. Ipakita mo sa kanila na madali mong ililipat ang pera mo doon. Siguradong kakagat sila dahil sa dispresyon. Gagawin ko iyon. Tugon ko ng may malamig na determinasyon. Pero manang kailangan kong malaman, tutulungan niyo ba ako hanggang dulo? O gagamitin niyo lang din ako para sa sarili ninyong paghihiganti? Tinitigan ako ng matanda ng diretso sa mga mata. Gagamitin kita, Mara, at gagamitin mo rin ako, pero sa dulo ng lahat ng ito pareho tayong makakakuha ng katarungan. Ang kaaway ng aking kaaway ay aking kakampi. Isang mahinang tunog ng pagtunog ng mga bakal na yero sa labas, ang nagpatigil sa aming usapan. Mabilis na nagtago si Nela sa dilim, habang ako naman ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Isang anino ang lumitaw sa may pintuan ng warehouse. Mara, alam kong nandito ka. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw puno ng pangungutya at peking kapangyarihan. Umuwi ka na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Let's talk as husband and wife. Ayusin natin ito. Dahan-dahan akong lumabas sa liwanag ng bumbilya. Ang aking mukha ay walang kahit anong emosyon, tila isang rebultong inukit sa bato. Husband and wife. Pag-uulit ko ang bawat pantig ay puno ng sarkasmo. Wala na iyon, Rafael. Ang meron na lang tayo ngayon ay ang isang auditor at ang isang suspect. Pumili ka na lang kung saang kulungan mo gustong mapunta. Don't be dramatic, Mara. Hiyaw ni Rafael habang humahakbang palapit. Isipin mo si Tommy. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang ang CFO ng Villacorta ay may asawang kriminal. Masisira ang career mo. Ang career ko ay kayang itayo muli. Sabi ko habang dahan-dahang itinatago ang susi sa aking bulsa. Pero ang dangal mo, kahit anong rami ng pera ko, hindi ko kayang bilhan ng isang taong wala nito. Umuwi ka na, Rafael. Sabihin mo kay Doña Concha na ihanda na niya ang kanyang pinakamagandang terno. Dahil sa susunod nating pagkikita, hindi na sampal ang matatanggap niya, kundi ang huling audit na wawasak sa inyong lahat. Tumalikod ako at naglakad palayo, iniiwan si Rafael na sumisigaw sa dilim.
Ang bawat hakbang ko ay mas matibay, mas kalkulado. Ang mga de Alvarado ay sanay sa paggamit ng emosyon para manalo. Ngunit sa pagkakataong ito makakatapat nila ang isang pusong pinatigas ng katotohanan at ang isang isipang walang ibang nakikita kundi ang pagbagsak ng kanilang mga kasinungalingan. Ang pananahimik ay hindi palaging nangangahulugan ng pagsuko. Minsan ito ay ang masusing pag-aabang ng tamang pagkakataon upang hilahin ang mitya ng isang bomba. Kinabukasan bumalik ako sa mansyon ng may ibang aura. Tinanggal ko ang talim sa aking boses at pinalitan ito ng isang pagod at tila talunang anyo. Ang aking mga mata ay ibinaba ko sapat na upang isipin nilang ang audit na ginawa ko kagabi ay nagdulot sa akin ng takot sa halip na tapang. Sa loob ng master bedroom, pumasok si Rafael. Nakita niya akong nakaupo sa harap ng salamin, hawak ang aking wedding ring. Isang dahan-dahang paghaplos ang ginawa ko sa gintong singsing, tila ba nag-aalala ako sa aming pagsasama. Mara, I knew you'd come to your senses, bulong ni Rafael, habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa aking balikat. Naramdaman ko ang kuryente ng pagkasuklam sa kanyang haplos, ngunit nanatili akong hindi gumagalaw. Isipin mo na lang after this loan, magiging maayos na ang lahat. Mababayaran natin ang mga utang ng boutique at babalik tayo sa dati. We can even go to Europe for a vacation, just the two of us. Europe. Mahina kong tugon ang boses ko ay tila isang hanging naghihingalo. Rafael, sigurado ka bang ito lang ang paraan para maisalba tayo? This is the only way, sweetheart, sagot niya nang may kasiguraduhan. Hindi niya alam na ang bawat salitang binibitawan niya ay itinatala ko sa aking isipan bilang ebidensya ng kanyang panlilinlang. Pagbaba namin sa sala, naroon na si Doña Concha at Paloma. Nakasuot sila ng kanilang pinaka-eleganteng terno. Tila ba pupunta kami sa isang parangal sa halip na sa isang transaksyong puno ng pandaraya. Ang kislap ng mga diamante sa leeg ni Concha ay tila nanunuya sa akin mga hiyas na binili ko gamit ang aking bonus noong nakaraang taon. Good, nandito na ang lahat, sabi ni Doña Concha habang maingat na tumatayo. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, hinalikan niya ako sa pisngi. Ang amoy ng kanyang mamahaling pulbos ay tila amoy ng isang punerarya. Marahiha, ito ang tamang desisyon. You are finally acting like a true de Alvarado. Handa na ang sasakyan, singit ni Paloma, na abala sa pag-aayos ng kanyang labi sa harap ng salamin. Let's get this over with. I have a fitting for my new collection later. Sumakay kami sa sasakyan patungo sa kinaroroonan ng main branch ng bangko kung saan naroon ang aming personal banker. Habang tumatakbo ang sasakyan, naramdaman ko ang bigat ng kalawanging susi sa loob ng aking bulsa, ang susi ni Manang Nela. Sa bawat kanto na dinadaanan namin, lalong tumitibay ang aking plano. Ang akala nilang pirma na makukuha nila sa akin ay ang siyang magsasara ng pinto ng kanilang marangyang buhay. Pagdating sa bangko, dinala kami sa isang private conference room. Naroon na si Beatrice, ang abogadong traidor, kasama ang bank manager na si Mr. Santos. Ang mga dokumento ay nakalatag na sa mesa, naghihintay na lamang ng aking tinta. Mara, we've reviewed the terms again, wika ni Beatrice habang iniabot ang panulat sa akin. Everything is in order. This will cover the debt of the boutique and provide enough liquidity for the next quarter. Guarantor ka lang naman, so as long as the business is earning, you don't have to worry. Tiningnan ko ang mga dokumento. Nakita ko ang maliit na butas na iniwan ko sa aking system, ang honeypot na binanggit ni Manang Nela. Ang account na ito ay hindi direktang nakakonekta sa aking personal savings, kundi sa isang escrow account na binuksan ko sa ilalim ng pangalan ng kumpanya ni Nela. Kapag pinirmahan ko ito, ang pera ay hindi mapupunta sa mga de Alvarado, kundi sa isang neutral na account na tanging ang fraud department lamang ang makaka-access. Mara, pirma na phasa. Pag-uudyok ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng antisipasyon. Nakikita ko ang pagkislap ng kanyang mga mata. Sa isip niya, hawak na niya ang milyon-milyong piso, nawawasakin niya muli sa sugal. Kinuha ko ang panulat. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay naninigas sa matinding pokus. Isang mabilis ngunit maingat na pirma ang inilagay ko sa unang pahina. Sumunod ang pangalawa at ang pangatlo. Napangiti si Doña Concha. Nakita ko ang kanyang paghinga ng malalim, tila ba naalis ang isang malaking pasanin sa kanyang dibdib. Finally, bulong ni Paloma. Wait, sabi ko nang matapos ko ang huling pahina. Inilapag ko ang panulat at tumingin ng diretso kay Mr. Santos.
Mr. Santos, bago niyo i-process ang release ng funds, may isang maliit na detalye lang akong gustong i-verify. Could you please check the verification of assets clause in Section 4? What are you doing, Marang? Kunot noong tanong ni Beatrice. Standard procedure, Beatrice. You should know that, sagot ko ng may malamig na ngiti. Lumingon si Mr. Santos sa dokumento at pagkatapos ay sa kanyang computer screen. Biglang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Sandali lang, may problema rito. Ang assets na ginamit bilang collateral ay kasalukuyang nasa ilalim ng isang internal investigation para sa forgery. Ano? Hiyaw ni Rafael. Sabay tayo mula sa kanyang upuan. Impossible, Mr. Santos, nagkakamali ka. Hindi siya nagkakamali, Rafael. Sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Ang aking anyo ng pagiging talunan ay biglang naglaho na palitan ng isang mapang-audit na awtoridad. Mr. Santos, pakisuyong ipatawag na ang mga kinatawan mula sa fraud department. Kasama ang report na isinumite ko kaninang madaling araw tungkol sa pagtatangkang nakawin ang ownership ng kumpanya ko. Bumukas ang pinto ng conference room. Sa halip ng mga clerks, 2 lalaking nakabarong at may dalang mga folder ang pumasok. Sila ang mga investigators mula sa Anti-Fraud Unit. Doña Concha, Rafael, Attorney Beatriz. Tawag ko sa kanilang mga pangalan, bawat isa ay tila isang hagupit ng latigo. Ang akala niyo ba ay ganoon kadaling nakawin ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang akala niyo ba ay mapapapirma niyo ako sa isang dokumentong peke ang basehan nang hindi ko ito napapansin? You underestimated my professionalism, and you underestimated the fact that I am no longer a De Alvarado. I am an auditor. Mara, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Concha, ang kanyang boses ay matinis at nanginginig sa matinding takot at hiya. Pinapahiya mo kami sa loob ng bangkong ito. Hindi bangko ang dapat ninyong ipag-alala ngayon, Mom. Sabi ko, habang dahan-dahan kong nililigpit ang aking mga gamit. Kundi ang katotohanang ang perang inaasahan ninyo ay gagamitin na pambayad sa lahat ng mga taong ninakawan ninyo kasama na ang pamilya ni Manang Nela. Isang mabilis na pagpapalitan ng tingin ang nangyari sa pagitan ni Rafael at Beatrice. Nakita ko ang pagtatangka nilang lumabas, ngunit hinarangan sila ng mga investigators sa pinto. Mr. Alvarado, Attorney Beatrice, kailangan niyo pong sumama sa amin para sa isang formal na investigasyon, wika ng isa sa mga lalaki. Tumingin ako kay Rafael, ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyong hindi ko mapangalanan, halo ng galit, pagtataka. At ang unti-unting pagtanggap na ang kanyang mundo ay nagsisimula na ring gumuho. Mara, bakit bulong ni Rafael? Because in audit, the numbers must always balance, sagot ko. At sa loob ng 4 na taon, sobra-sobra na ang kinuha nyo. It's time for the final settlement. Paglabas ko ng conference room, narinig ko ang mahina ngunit mapait na boses ni Beatrice. Hindi pa tapos ito, Mara. Hindi mo alam kung anong kinuha namin sa vault kagabi. Napatigil ako, ang vault. Ang susi sa aking bulsa ay tila uminit. Kung nakuha na nila ang laman nito bago ko pa mabuksan, anong ebidensya ang nawala sa akin? Ang bawat yabag ng mga investigator sa pasilyo ng bangko ay tila isang hatol na ayaw tanggapin ni Rafael. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili akong nakatayo sa labas ng conference room, pinapanood ang pagguho ng kanilang mundo. Ang amoy ng kape sa lobby ay humahalo sa amoy ng takot na nanggagaling sa aking asawa at sa kanyang abogado. Mara, sweetheart, listen to me. Pilit na lumapit si Rafael, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan siya ng isang opisyal. Mag-asawa tayo. Everything we did was for our future. Bakit kailangan mong gawin ito sa harap ng maraming tao? You're ruining the De Alvarado name. Tumingin ako sa kanya ng may halong pangingilabot at awa. Isang dahan-dahang pag-iling ang ginawa ko, sapat na upang ipakita ang kawalan ko ng pakialam sa kanyang mga pakiusap. Hindi ko sinisira ang pangalan ninyo, Rafael. Sagot ko, ang boses ko ay kasing talas ng isang bagong hasang patalim. Ipinapakita ko lang ang tunay na balanse ng inyong pagkatao. At sa nakikita ko, bankrupt na ang integridad nyo bago pa man tayo ikasal. Walang hiya, kahiyaw ni Doña Concha mula sa likuran. Ang kanyang mukha ay namumula na sa matinding galit, ang kanyang mamahaling perlas ay tila sumasakal na sa kanyang leeg. Inampun ka namin, binigyan ka namin ng pamilya. Ito ba ang kabayaran sa lahat ng ginawa ko para sa'yo? Lumapit ako sa kanya dahan-dahan hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang galit. Ginawa ko ang pagmamano sa huling pagkakataon, isang aksyon na puno ng mapait na panunuya. Ang pamilyang ibinigay nyo ay isang kulungan, Mom Tad. Bulong ko sa kanyang tenga.
At ang apelidong ipinagmamalaki niyo isa na lamang itong liability na kailangan kong i-delete sa aking buhay. Don't worry, the cameras captured everything at the supermarket. My report is comprehensive. Lumingon ako kay Beatrice. Ang abogadong ito ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa akin. Ang kanyang babala tungkol sa vault ay patuloy na umuulit sa aking isipan. Mara, do you really think you've won? Tanong ni Beatrice. Ang kanyang tinig ay may bahid ng nakakairitang kumpiyansa. You spent so much time auditing our bank accounts, but you forgot to audit your own sanctuary. Ang mga dokumento tungkol sa nanay mo wala na sa mansyon. Liquidated na ang mga ebidensya bago mo pa makuha ang susi mula sa matandang Nela. Naramdaman ko ang paghinto ng pintig ng aking puso ng isang segundo, ngunit hindi ko hinayaang makita nila ang aking pagkabahala. Isang maingat na paghinga ang pinakawalan ko. Isang auditor ay laging may backup. Ebidensya, ngumiti ako ng malamig. Beatrice, you are a lawyer, but you're a poor strategist. Ang akala niyo bang dokumento na hinahanap ko ay ang orihinal na papel sa vault? I already scanned those months ago. Ang kinuha niyo kagabi ay mga dummy files na sadyang inilagay ko roon para malaman kung sino ang unang magnanakaw nito. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa anyo ni Beatrice. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho na palitan ng isang matinding kaba. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. The vault was a test, and you failed? Sabi ko habang nililigpit ang aking mga gamit. Lahat ng ginawa ninyo kagabi, ang pagpasok sa kwarto ni Doña Concha, ang pagkuha sa folder, lahat iyon ay nakuhanan ng video ng aking hidden cameras. You just added breaking and entering and obstruction of justice to your list of charges. You monster! Sigaw ni Rafael. Pilit siyang pumipiglas sa hawak ng mga pulis. Hindi ako monster, Rafael. I am just the person who finally sent you the bill. Tugon ko habang naglalakad palayo. Habang papalabas ako ng bangko, nakita ko ang pagdating ng mga news crews. Ang De Alvarado name na pilit nilang pinoprotektahan ay bukas na bukas ay magiging headline na ng bawat tabloid at news portal. Ang kahihiyang kinatatakutan nila ay naging isang realidad na hindi na nila matatakasan. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa ospital kung nasaan si Tommy. Ang aking kamay ay biglang naging malamig nang marinig ko ang boses ng nurse. Miss Villacorta, kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. May isang lalaking nagpanggap na guardian at pilit na kinuha ang bata mula sa aming facility. Sabi niya pinapunta niyo raw siya para ilipat si Tommy ng kwarto. Nabitawan ko ang aking susi ng kotse. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na parking lot. Ang ruwiro ay lalong tumaas. Hindi lang pera ang itinataya nila. Ginagamit na nila ang buhay ng isang bata para sa kanilang huling alas. Mabilis akong sumakay sa sasakyan at pinasibad ito patungo sa ospital. Ang bawat kanto na dinadaanan ko ay tila isang karera laban sa oras. Isang mensahe ang pumasok sa aking cellphone. Ang bata para sa ledger. Magkita tayo sa gabi ng charity gala. Don't call the police if you want to see her alive. R. Rafael. Ang lalaking inakala kong duwag ay naging isang desperadong kriminal. Ang gabi ng gala na orihinal kong balak gamitin para sa kanilang huling kahihiyan ay naging entablado na ngayon para sa isang mapanganib na laro ng buhay at kamatayan. Ang puting kumot sa kama ng ospital ay maayos na nakatiklop, tila ba walang batang nag-aagaw buhay doon kanina lamang. Ang bawat hakbang ko sa loob ng bakanting silid ay lumilikha ng isang binging alingaw-ngaw na sumasakal sa aking dibdib. Ang amoy ng antiseptic ay tila naging amoy ng kamatayan. Nawawala si Tommy. Ang nag-iisang inosenteng buhay na sinubukan kong isalba ay naging barya sa isang maruming sugal ng mga De Alvarado. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, ngunit mabilis ko itong ikinuyom. Hindi ngayon ang oras para sa panghihina. Sa audit ng buhay, ang emosyon ay isang disbursement na walang balik na profit. Huminga ako ng malalim, pinapakalma ang bawat hibla ng aking kalamnan hanggang sa maging kasing lamig na ako ng bakal. Mara, anak. Lumingon ako sa pintuan. Naroon ang aking ina, si Cora. Nakasuot siya ng isang mamahaling seda, ang kanyang mga perlas ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya ng ospital. Sa halip na takot o pag-aalala para kay Tommy, ang nakikita ko sa kanyang mga mata ay ang pamilyar na pag-aalala para sa kanyang sariling estado.
Mom, anong ginagawa mo rito? Tanong ko, ang boses ko ay tuyo at walang kulay. Nabalitaan ko ang nangyari sa bangko, Mara. Are you out of your mind? Mabilis na lumapit si Cora at hinawakan ang aking braso. Pinahiya mo ang pamilya de Alvarado. Isang malaking eskandalo ito. Paano na tayo haharap sa social circle natin? Paano na ang reputasyon mo bilang CFO? Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay. Ang haplos ng aking sariling ina ay tila mas masakit pa kaysa sa sampal ni Doña Concha. Nawawala si Tommy, Mom. Kinidnap siya ni Rafael. Sabi ko, tinititigan siya ng diretso sa mga mata. At ang inaalala mo pa rin ay ang sasabihin ng ibang tao. Anak, intindihin mo ang sitwasyon. Pakiusap ni Cora, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Mali ang ginawa ni Rafael, oo. Pero kung hindi mo siya kinalaban, hindi aabot sa ganito. Pamilya sila, Mara. Utang natin sa kanila ang posisyon mo ngayon. Noong ipakasal kita sa kanya, alam kong may kaunting problema sa pera, ang mga de Alvarado, pero ang apelyido nila ang nagbukas ng pinto para sa atin. Napatigil ang tibok ng aking puso. Alam mong bankrupt na sila bago pa tayo ikasal. Yumuko si Cora, hindi makatingin ng diretso. Kailangan natin ng connection, Mara. Ang tatay mo ay walang iniwang anuman kundi ang bahay na iyon. Akala ko kapag naging asawa ka ni Rafael, magiging secured na ang kinabukasan nating dalawa. Hayaan mo na ang mortgage, anak. Pera lang yan. Maibabalik yan basta't manatili kang de Alvarado. Isang matalim na tawa ang kumawala sa aking mga labi, isang tawang puno ng pait at matinding pagkasuklam. Ang sarili kong ina ang nagtulak sa akin sa loob ng lungga ng mga linta. Pinagpalit niya ang aking kaligayahan at seguridad para sa isang huwad na prestihiyo. Sa puntong ito, nalaman ko na ako ay tunay na nag-iisa. You didn't sell me to a family, Mom. You sold me to a crime syndicate, bulong ka. Bulong ko, ang bawat salita ay tila isang pinal na hatol. At ngayong gabi sisiguraduhin kong ang lahat ng nagbenta sa akin ay magbabayad ng buo. Mara, huwag mong ituloy ang plano mo sa charity gala bukas. Mapapahiya rin ako, hiyaw ni Cora habang tumatalikod ako. Hindi ko na siya nilingon. Naglakad ako palabas ng ospital. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila isang pagbaon sa aking nakaraan. Tinawagan ko si Manang Nela. Manang, ihanda mo ang lahat. Utos ko sa telepono. Hindi na lang ang ledger ang ilalabas ko bukas. Ilalabas ko ang lahat ng dumi mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Sabihan mo ang iyong mga tao sa warehouse. Gagamitin natin ang live feed ng gala. Mara, delikado ang gagawin mo. Hawak nila ang batang babala ni Nela. Alam ko kung paano mag-isip ang mga de Alvarado, Manang. Hindi nila sasaktan si Tommy hanggat wala sa kanila ang ledger. At sisiguraduhin kong, bago pa man nila mahawakan ang librong ito, wala na silang mukhang ihaharap sa mundo. Bumalik ako sa aking sariling apartment, hindi sa mansyon. Binuksan ko ang aking laptop at muling sinuri ang mga numero. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang pera ang aking ina-audit. Ina-audit ko ang bawat segundo ng aking pagtitiis. Kinuha ko ang aking itim na gown para sa gabi ng gala. Isang gown na kasing dilim ng gabi at kasing tapang ng aking determinasyon. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang pasa sa aking pisngi mula sa sampal ni Doña Concha ay wala nang, ngunit ang bakas nito sa aking kaluluwa ay naging isang matalim na armas. Ang gabi ng charity gala ay ang huling gabi ng mga de Alvarado bilang mga hiyas ng lipunan. At ako ang magsisilbing kabaong ng kanilang maruming pangalan. Isang mensahe ang pumasok sa aking screen mula sa bank manager na si Mr. Santos. Miss Villacorta, na trace na namin ang shell company ni Attorney Beatrice. Nakapangalan ito sa isang offshore account sa Cayman Islands. At ang authorized signatory, ang iyong ina, si Cora Villacorta. Napapikit ako ng mariin. Ang huling piraso ng puzzle ay nabuo na. Ang pagtatraidor ay hindi lang pala nagmumula sa pamilya ng asawa, kundi maging sa sinapupunang pinagmulan ko. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid na sinundan ng mahinang tunog ng ulan na tumatama sa bintana. The audit is finished. Bulong ko sa hangin. Now comes the liquidation. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay nababalot ng kislap ng mga kristal na chandelier at amoy ng mga bulaklak. Natila ba walang bahid ng dumi ang mga taong naroroon? Sa gabi ng charity gala, ang bawat ngiti ay isang palamuti at ang bawat salita ay isang kalkuladong kasinungalingan. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa dulo ng pasilyo, suot ang aking itim na gown
na kasing dilim ng aking mga balak. Ang aking mukha ay tila isang maskarang pagkakalamado. Kahit na sa loob ko ay bumubugso ang isang unos ng puot at determinasyon. Hindi ko na kailangan ng mga perlas ni Cora o ng apelyido ng mga de Alvarado upang magmukhang makapangyarihan. Ang kapangyarihan ko ay nagmumula sa katotohanang hawak ko sa aking kanang kamay, ang digital drive na naglalaman ng kabuuan ng kanilang mga krimen. Mara, sweetheart, nandito ka na pala. Ang boses ni Rafael ay tila isang malansang hangin na dumaan sa aking tenga. Lumapit siya sa akin, pilit na ipinapatong ang kanyang kamay sa aking baywang para sa mga mata ng mga dumadaang bisita. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga daliri. Alam niya na ang bawat hakbang niya sa gabing ito ay parang paglalakad sa isang manipis na lubid. Nasaan si Tommy? Direkta kong tanong, hindi man lang tinitignan ang kanyang mukha. Nasa ligtas na lugar siya, don't worry on. Bulong ni Rafael habang ngumingiti sa isang dumadaang senador. Ibigay mo sa akin ang ledger at pagkatapos ng speech ni Mommy, ibabalik ko siya sa iyo. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena, Mara. Isipin mo ang buhay ng bata. Ang ledger ay nasa loob ng bag ko. Sabi ko habang dahan-dahang binubuksan ang aking clutch bag upang ipakita ang isang itim na notebook. Pero hindi ko ito ibibigay hanggat hindi ko naririnig ang boses ni Tommy. Mabilis na kinuha ni Rafael ang kanyang cellphone at nag-dial. Pagkatapos ng ilang saglit, narinig ko ang mahinang boses ng bata. Tita Mara, natatakot po ako. Madilim po rito. Napapikit ako ng mariin. Ang tunog ng takot sa boses ni Tommy ay tila isang punyal na sumasaksak sa aking puso. Ngunit sa halip na bumigay, lalo lamang tumigas ang aking paninindigan. Ipinangako ko sa sarili ko na ito na ang huling beses na iiyak ang batang iyon dahil sa pamilyang ito. Ligtas na siya, nakita mo na, sabi ni Rafael habang mabilis na ibinubulsa ang telepono. Now give me the book. Not here, Rafael, sagot ko habang dahan-dahang lumalayo. Ibibigay ko ito sa iyo sa likod ng entablado pagkatapos kong masigurado na walang mga matang nakatingin. Ayaw mo namang makita ng mga kaibigan mo na kumukuha ka ng ebidensya mula sa sarili mong asawa, hindi ba? Naglakad ako patungo sa gitna ng bulwagan kung saan nakatayo si Doña Concha sa gitna ng mga flash ng camera. Ang kanyang gintong terno ay tila isang baluti ng kanyang huwad na dangal. Sa tabi niya ay si Beatrice na panakanakang tumitingin sa kanyang orasan. Alam nilang lahat na ang gabing ito ang magpapasya kung mananatili silang mga hiyas ng lipunan o tuluyan ng maglalaho sa dilim ng bilangguan. Dahan-dahan akong lumapit sa technician's booth sa gilid ng auditorium. Sa tulong ng mga tauhan ni Manang Nela na nagpanggap na bahagi ng catering service, madali kong naipasok ang aking maliit na device sa main server ng hotel. Ang pag-ilaw ng maliit na pulang bumbilya sa terminal ay hudyat na ang aking audit ay handa na para sa huling presentation. Umakyat na si Doña Concha sa entablado upang simulan ang kanyang pasasalamat. Ang masigabong palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, isang tunog na tila nanunuya sa bawat biktima ng kanilang kasakiman. Ang pamilya de Alvarado ay laging naniniwala sa pagbabahagi ng biyaya. Simula ni Concha, ang boses niya ay malambot at puno ng pekeng kababaang loob. Ang gabing ito ay para sa mga batang nangangailangan, para sa kinabukasan ng ating lipunan. Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong ballroom. Ang katahimikan na sumunod ay kasing bigat ng isang hatol sa kamatayan. Sa gitna ng dilim, narinig ko ang mabilis na paghinga ni Rafael sa aking likuran. Mara, anong ginagawa mo? Bulyaw niya ng pabulong. Hindi ako sumagot. Sa isang iglap, ang dambuhalang LED screen sa likod ni Doña Concha ay biglang nagliwanag. Ngunit hindi ang mga larawan ng kanilang charity projects ang lumitaw. Ang unang bumungad sa screen ay ang video ng pananampal ni Doña Concha sa akin sa supermarket, malinaw at walang bahid ng pagdududa. Ang mga panauhin ay sabay-sabay na napasinghap. Ang mga flash ng camera ay nagsimulang magningning, hindi para sa parangal, kundi para sa iskandalong unti-unti nang bumabalot sa pamilya de Alvarado. Tumingin ako kay Rafael, ang aking mga mata ay nagliliyab sa gitna ng dilim. Ang audit ay nagsisimula na, Rafael, at sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, walang discounts ang inyong mga kasalanan. Ang mga sumunod na segundo ay tila isang dahan-dahang pagbagsak ng isang imperyo. Ang bawat lihim na inakala nilang ligtas ay handa na para sa huling pagtutuos. Ang dambuhalang LED screen sa likuran ni Doña Concha
ay tila naging isang makinang nasalamin na naglalantad ng bawat dumi ng kanilang pagkatao. Ang bawat bulong ng mga panauhin sa dilim ay tila mga huni ng mga insekto na unti-unting lumalakas pumupuno sa bawat sulok ng Grand Ballroom. Ang tunog ng palad na humahagupit sa balat sa loob ng video ay muling umalingaw sa katahimikan, isang paulit-ulit na sampal na hindi na kayang burahin ng anumang yaman o koneksyon. Nakita ko ang paninigas ni Doña Concha sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng peking kabaitan, ay unti-unting nangitim sa matinding takot at kahihiyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinakapa ang mikropono, tila ba ang teknolohiya ang may kasalanan sa kanyang pagkalubog. Patayin niyo iyan, isang paninira ito, isang malaking kasinungalingan. Ang bulyaw ni Concha, ang kanyang boses ay naging matinis at desperado malayo sa malambot na tinig na ginagamit niya sa kanyang mga talumpati. Ngunit hindi tumigil ang screen. Matapos ang video sa supermarket, lumitaw ang mga dokumento mula sa bangko, ang mga original na loan application kung saan kitang-kita ang panggagaya sa aking pirma sa tabi ng pangalan ni Rafael. Ang bawat pahina ay dahan-dahang lumilipat, binibigyan ng sapat na oras ang bawat bank manager, bawat investigador, at bawat mamamahayag sa loob ng silid na suriin ang bawat detalye ng pandaraya. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna ng entablado. Ang kislap ng aking itim na gown ay tila humihigop ng lahat ng liwanag sa paligid. Habang papalapit ako, ang bawat hakbang ng aking mga takong sa marmol na sahig ay lumilikha ng isang mabigat at direktang ritmo, isang tunog ng paparating na paghuhukom. Hindi ito paninira, Mom. Simula ko, ang aking boses ay kalmado, malinaw at umaalingaw sa bawat speaker ng hotel. Ito ang tinatawag na transparency. Isang bagay na matagal nyo nang kinalimutan simula noong gawin ninyong personal na bangko ang aking kumpanya. Mabilis na umakyat si Rafael. Sa entablado, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at panlulumo. Sinubukan niyang abutin ang aking braso, ngunit mabilis akong umiwas. Ang kanyang presensya ay tila isang lason na hindi ko nahahayaang dumampi sa aking balat. "Mara, stop this madness!" Sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa harap ng mga kamera. "Iniisip mo ba ang sasabihin ng mga tao? Sinisira mo ang pamilya natin? Nasaan ang utang na loob mo?" Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang luha, walang panghihinayang. "Ang utang na loob ko ay nabayaran na ng bawat sentimong ninakaw ninyo sa akin, Rafael. At ang pamilyang sinasabi mo patay na iyon, noong gabing itulak mo si Tommy sa hagdan para lang itago ang iyong mga kasalanan." Sa isang iglap, nagbago ang imahe sa screen. Lumitaw ang audio recording ni Beatrice, ang abogada na ngayon ay pilit na nagsisiksikan sa mga tao upang makatakas. Ang kanyang boses ay malinaw na nagpapaliwanag kung paano nila ililipat ang aking mga ari-arian sa isang shell company sa ilalim ng pangalan ng aking sariling ina. "Attorney Beatrice, huwag kang magmadali." Tawag ko sa kanya gamit ang mikropono. Ang bawat mata sa ballroom ay lumingon sa direksyon ng abogadang namumutla na ngayon. Hindi pa tapos ang audit. May special section pa tayo para sa mga profesional na nagbebenta ng kanilang integridad para sa kaunting komisyon. Napaluhod si Doña Concha sa gitna ng entablado, pilit na hawak ang kanyang dibdib habang humihingi ng tulong. Ang kanyang lumang taktika ng pagpapanggap na inaatake sa puso ay muling ipinamalas, ngunit sa pagkakataong ito, walang sino man ang lumapit. Ang mga tao ay abala sa pagkuha ng litrato, sa pag-record ng iskandalo, at sa pagbulong ng katotohanang matagal nang itinatago ng mga De Alvarado. "Maray! Si Tommy?" Bulong ni Rafael, muling sinusubukang gamitin ang huling alas na meron siya. "Isang tawag ko lang, hindi mo na siya makikita. Ibigay mo sa akin ang drive na iyan." Ngumiti ako ng mapait, isang ngiting punong-puno ng tagumpay at kawalan ng takot. "Huli ka na, Rafael." 5 minuto bago namatay ang mga ilaw, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Manang Nela. Ang warehouse sa likod ng butik kung saan mo itinago ang bata. Napasok na ng mga awtoridad. Ligtas na si Tommy, at sa sandaling ito, ang iyong mga tauhan ay nagbibigay na ng kanilang mga salaysay laban sa iyo. Nakita ko ang unti-unting pagguho ng pag-asa sa mga mata ni Rafael. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng buto, ang kanyang kapangyarihan ay naglaho ng parang bula.
Ang bawat flash ng camera ay tila isang hagupit ng latigo na tumatama sa kanyang pagkatao. Ang hiyas ng lipunan ay naging isang hamak na kriminal sa harap ng lahat. Inilabas ko ang aking huling ebidensya, ang pirma ni Cora Villacorta, sa mga dokumento ng pagnanakaw. Ang aking sariling ina na nakaupo ngayon sa isa sa mga VIP tables ay napatakip ng muka. Ang kahihiyang dinala niya sa akin ay bumalik sa kanya ng 10 ulit. Ang gabing ito ay hindi para sa charity ng mga De Alvarado. Pagtatapos ko habang dahan-dahan kong nililigpit ang aking mga gamit sa ibabaw ng podium. Ang gabing ito ay para sa katarungan ng bawat taong ninakawan ninyo ng dangal ng pera at ng kinabukasan. Ang audit ay tapos na at ang balanse ninyo 0. Eksaktong pagkatapos ng aking huling salita, bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mabibigat na sapatos ng mga pulis na naglalakad sa marmol ay umalingaw-ngaw, isang tunog na nagbigay ng pinal na tuldok sa maruming kwento ng pamilyang ito. Nakita ko ang paglapit ng mga opisyal kay Rafael, kay Beatriz, at maging kay Doña Concha. Napilit pa ring umaarte na walang malay. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Ang kislap ng mga diamante ay napalitan ng kislap ng mga posas. Habang kinakaladkad sila palabas, tumayo ako nang matuwid sa gitna ng entablado, tinitingnan ang bawat isa sa kanila. Ang bawat sampal, bawat pangungutya at bawat pagtataksil ay nabayaran na ng buo. Ngunit bago pa man ako makababa, isang boses ang narinig ko mula sa speaker system, isang boses na hindi galing sa aking drive. Miss Villacorta, hindi pa tapos ang transaksyon. Ang boses ay malalim, awtoritadong at hindi pamilyar. May isang dokumento kaming natanggap mula sa isang offshore server. Ang kumpanya mo, hindi lang ito ninakawan. Ginamit ito para sa money laundering ng isang mas malaking organisasyon kung saan ang mga De Alvarado ay maliliit na tauhan lamang. At ang huling signatory para sa mga transaksyong iyon ay ikaw. Napatigil ako sa gitna ng hagdan. Ang lamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa ay tila lumagos hanggang sa aking puso. Lumingon ako sa screen at nakita ang isang pirma. Ang aking pirma, perpekto, walang mali, maging ang maliit na tuldok sa dulo ng M ay nandoon. Ang audit na inakala kong tapos na ay biglang nagbukas ng isang kabanatang hindi ko kailanman inasahan. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng entablado, ang bawat titik ng aking pangalan sa screen ay tila mga uod na gumagapang sa aking paningin. Ang katahimikan sa grand ballroom ay kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, ngunit pinanatili kong bato ang aking mukha. Isang auditor ang hindi natataranta sa gitna ng isang anomalya. Mas lalo nating hinahanap ang ugat ng pagkakamali. Tinitigan kong mabuti ang pirma sa dambuhalang screen. Ang bawat kurba, ang bawat diin ng ballpen, at ang maliit na tuldok sa dulo ng titik na M, perpekto. Masyadong perpekto. Sa buong buhay ko, iisang tao lang ang nakakaalam ng sikretong markang iyon, ang taong nagturo sa akin kung paano maging isang accountant. Dahan-dahan akong lumingon sa VIP table kung nasaan ang aking ina. Si Cora ay hindi na nakatakip ng mukha. Sa halip dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kahihiyan. Isang matalim at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin sa akin. Mara, sweetheart, ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw, puno ng panunuya at muling nabuhay na yabang. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong mag-audit? My mother and Beatrice are just the front. Ang kumpanya mo ang ginamit namin para ilipat ang pera ng mga totoong kliyente ng De Alvarado. At ang pirma mo, ibinigay iyan sa amin ng taong mas nakakakilala sa iyo kaysa sa sarili mo. Isang matinding pangingilabot ang dumaan sa aking gulugod. Ang pagtatraidor ng aking ina ay hindi lang pala tungkol sa pagpapakasal sa akin sa isang mayamang pamilya. Ginawa niya akong sakripisyo para sa isang mas malaking sindikato ng money laundering upang maisalba ang sarili niyang mga utang sa sugal. Mom, bakit ang tanging bulong na lumabas sa aking mga labi? Prestihyo, Mara. Sagot ni Cora, ang boses niya ay narinig ng lahat dahil sa malakas na speaker system. Ang kumpanyang itinayo mo ay bunga rin ng aking paghihirap. Karapatan ko lang na gamitin ito para mabuhay ako ng marangal. Hindi mo ba maintindihan? Utang mo sa akin ang buhay mo. Tumawa ng malakas si Doña Concha habang inaalalayan siya ng mga tauhan. Ang kanyang pagpapanggap na inaatake sa puso ay biglang naglaho.
Ngayon, sino ang dadalhin ng mga pulis Mara? Sino ang tunay na kriminal sa harap ng mga camera? You liquidated us, so we will liquidate you. Tumingin ako sa paligid. Ang mga investigators mula sa anti-fraud unit ay nagsimulang humakbang patungo sa entablado. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na nagbababadya ng aking pagbagsak. Ngunit sa gitna ng dilim naramdaman ko ang malamig na metal ng aking tablet sa aking kamay. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Isang auditor ay laging may backup plan. At ang isang chief financial officer ay laging handa sa isang hostile takeover. Hindi pa tapos ang audit, sabi ko ang aking tinig ay mas malakas at mas matatag kaysa kanina. Mabilis kong pinindot ang isang command sa aking tablet. Ang screen ay muling nagbago. Ang dokumento ng money laundering ay napalitan ng isang digital certificate ng National Bureau of Investigation, NBI. Mr. Santos Investigators, tignan ninyong mabuti ang pitsa ng dokumentong ipinakita ni Rafael, utos ko. Ipinadala ang transaksyong iyon sa sistem ko noong nakaraang linggo. At sa mismong oras na pumasok iyon, agad ko itong na-flag bilang Suspicious Activity Report sa Anti-Money Laundering Council, AMLC. I have been working as a confidential whistleblower for the NBI for the past 3 months. Napatigil ang mga investigators. Ang boses na narinig kanina sa speaker ay muling umalingaw-ngaw, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong pangalan. This is Agent Reyes of the NBI pa, wika ng boses. Confirmed. Ms. Mara Villacorta has been our lead informant. Ang transaksyong ipinakita ninyo ay ang siyang bait na ginamit namin para matukoy ang offshore accounts ng sindikato. And now that you have admitted your involvement on live television, we have everything we need. Nanigas si Cora. Ang ngiti ni Rafael ay naglaho ng parang bula. Si Doña Concha ay tuluyan ng napaupo sa sahig hindi na dahil sa acting kundi dahil sa tunay na panghihina ng kanyang tuhod. Ngayong gabi hindi lang ang De Alvarado Boutique ang mawawala sa inyo. Sabi ko habang dahan-dahang bumababa sa entablado papalapit sa aking ina at kay Rafael. Dahil sa utang na loob ninyo sa sindikato, ginamit ninyo ang aking pangalan bilang panakip-butas. Ngunit nakalimutan ninyo ang Section 12 ng aking employment contract. Ang bawat pondo na dumaan sa kumpanya ko na napatunayang illegal ay automatikong magiging collateral para sa liquidation ng lahat ng inyong assets. Kinuha ko ang isang makapal na folder mula sa aking bag. Inilapag ko ito sa harap ni Rafael. As of 8 p.m. tonight, I am the 51% majority owner of the Alvarado Holdings. I bought your debts from the secondary market using my own personal savings. I am not just your auditor anymore, Rafael. I am your owner. At bilang may-ari, ang unang desisyon ko ay ang itapon ang lahat ng basurang nakikita ko sa loob ng kumpanyang ito. Mara no anak, pakinggan mo ako. Pakiusap ni Cora habang hinihila ang laylayan ng aking gown. Tumingin ako sa aking ina ng may halong lungkot at pinal na desisyon. Ang utang ko sa iyo, bilang anak, ay nabayaran ko na noong pilitin mo akong ipakasal sa isang halimaw. Ngayon ang utang mo naman sa batas ang dapat mong harapin. Lumingon ako sa mga pulis. Dalhin niyo na sila. Ang yang grand ballroom ay napuno ng ingay ng pagsisigawan at pagmamakaawa. Nakita ko ang pagkakabit ng mga posas kay Rafael, kay Beatriz, at maging kay Cora. Habang kinakaladkad sila palabas ng Manila Hotel, nanatili akong nakatayo ng tuwid. Ang bawat flash ng camera ay nagsisilbi ng liwanag para sa aking bagong simula. Bago sila tuluyang mailabas, lumapit sa akin si Manang Nela, bitbit ang isang balabal. Ipinatong niya ito sa aking mga balikat. Tapos na, Mara. Malaya na ang lupa ng pamilya ko. Malaya na ang alaala ng nanay mo. Tumingin ako sa malayo. Ang audit ay tapos na. Wala nang mga numerong hindi magtugma. Wala nang mga nakatagong liabilities. Sa wakas ang aking personal na ledger ay malinis na. Ang marahas na tunog ng pagpihit ng susi sa malaking gate ng mansyon ng mga De Alvarado ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahaba at madilim na pangungusap. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang naglalakihang mga kolum ng bahay na dati ay turing ko ay palasyo, ngunit ngayon ay isa na lamang itong depreciated asset na kailangang linisin. Wala na ang mga mamahaling kotse sa garahe. Wala na ang mga tauhang pilit na ngumingiti para sa barya. Ang tanging natira ay ang katahimikan ng isang imperyong itinayo sa buhangin ng kasinungalingan. Isang buwan ang mabilis na lumipas mula ng gabi ng charity gala. Sa loob ng panahong iyon, hindi ako tumigil. Mabilis at walang awa ang ginawa kong liquidation.
Sa tulong ni Manang Nela na ngayon ay isa na sa mga board members ng aking kumpanya na ibalik namin ang mga lupain sa mga totoong may-ari nito. Ang bawat ginto, bawat hiyas, at bawat sentimong ninakaw ng mga De Alvarado ay dumaan sa isang masusing audit upang maibalik sa mga taong pinagkaitan nila. Nagtungo ako sa presinto kung nasaan si Rafael. Sa likod ng makapal na salamin nakita ko ang lalaking dati ay tinitingnan ko ng may pagmamahal. Ngayon ang kanyang mamahaling suit ay pinalitan na ng orange na uniforme ng bilangguan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay wala na ang dating kinang ng kayabangan. Mara, please. Pagmamakaawa ni Rafael ang kanyang boses ay nanginginig habang hawak ang lumang telepono. Ipa-withdraw mo ang kaso laban kay Mommy. Matanda na siya, hindi niya kakayanin sa loob. Gagawin ko ang lahat, Mara. Just give us one more chance. Tinitigan ko siya ng walang anumang emosyon. Ang bawat salita niya ay tila isang numerong hindi na magtutugma sa aking balanse. Rafael, I didn't come here to negotiate. Sabi ko, ang boses ko ay kalmado at kasing lamig ng yelo. Inilabas ko ang isang puting sobre mula sa aking bag at idinikit ito sa salamin. Ito ang divorce decree at ang huling invoice ng iyong buhay. In-audit ko ang lahat mula sa kasal natin hanggang sa huling sentimong kinuha niyo sa akin. Ang kabuuan ng utang niyo ay hindi kayang bayaran ng 10 buhay mo sa loob ng kulungan. Mara, sweetheart, we're family. We were never a family, Rafael. You were just a bad investment, putol ko sa kanyang sasabihin. At bilang isang magaling na CFO, alam ko kung kailan dapat itapon ang mga toxic assets. Goodbye, Rafael. Huwag mo nang isipin ang bahay ni Mama. Nabawi ko na ito at doon kami titira ni Tommy. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Ibinaba ko ang telepono at naglakad palayo. Iniiwan siyang sumisigaw at kumakatok sa salamin. Ang tunog ng kanyang desperasyon ay tila isang musikang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Pumunta rin ako sa pasilidad kung nasaan ang aking ina. Si Cora ay hindi nakakulong sa ordinaryong selda dahil sa kanyang edad, ngunit ang kanyang kalayaan ay tuluyan ng binawi. Nakaupo siya sa isang maliit na kama, yakap ang kanyang mga tuhod. Nang makita niya ako, tumayo siya at lumapit sa rehas. Anak, ilabas mo ako rito, bulong ni Cora. Gusto ko lang naman ang magandang buhay para sa atin. Patawarin mo ako. Patawad, mahina kong tugon, habang tinitignan ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay, pero nagnakaw ng aking dangal. Mom, ang patawad ay libre, pero ang hustisya ay may bayad. Mananatili ka rito hanggat hindi natatapos ang investigasyon ng NBI. Don't worry, pinadalhan kita ng mga libro tungkol sa accounting. Baka sa susunod matutunan mo na ang totoong kahulugan ng integridad. Lumabas ako ng pasilidad at huminga ng malalim. Ang hangin ay tila mas masarap lang hapin. Ang bawat bigat sa aking dibdib ay naglaho na parang usok. Isang linggo matapos ang lahat, bumalik ako sa supermarket kung saan nagsimula ang lahat. Naglakad ako sa parehong hilera ng mga groceries. Hawak ko ang aking itim na credit card, ang card na wala nang nakadikit na pangalang De Alvarado. Wala na si Doña Concha na sisigaw sa akin. Wala na si Paloma na magrereklamo. Kumuha ako ng isang maliit na chocolate cake. Naglakad ako patungo sa cashier nang may ngiti sa aking mga labi. Habang iniscan ng cashier ang item, naramdaman ko ang katahimikan ng paligid. 65 pesos po, ma'am, wika ng cashier. Inabot ko ang aking card. Sa pagkakataong ito, mabilis ang transaksyon. Walang declined. Walang pag-aalinlangan. Kinuha ko ang resibo at tiningnan ang pangalang nakasulat sa ibaba, Mara Villacorta. Pinunit ko ng dahan-dahan ang bahagi ng resibo na may petsa ng aking kasal, na dati ay nakatago sa aking memorya, at itinapon ito sa basurahan. Paglabas ko ng supermarket, sinalubong ako ni Tommy na ngayon ay maayos na ang kalagayan. Tumakbo siya patungo sa akin at niyakap ang aking binti. Tita Mara, uuwi na po ba tayo sa bahay ni Lola? Oo, Tommy, uuwi na tayo sa totoong bahay natin. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Tiningnan ko ang abot tanaw. Bukas magbubukas na ang Villacorta Financial Counseling Center. Isang lugar para sa mga kababaihang katulad ko na dumanas ng pang-aabuso sa pera at kailangan ng tulong upang makatayo muli. Ang bawat sentimong nabawi ko sa mga Alvarado ay gagamitin ko upang siguraduhing wala nang ibang Mara na magiging biktima ng utang na loob. Sumakay ako sa aking kotse, ang tunog ng makina ay tila isang deklarasyon ng aking kalayaan. Hindi na ako ang babaeng tinititigan sa supermarket
dahil sa sampal ng kahihiyan. Ako si Mara Villacorta, ang babaeng sumingil, nag-audit at nag-liquidate sa mga taong umabuso sa kanya. Binuksan ko ang radyo at isang masayang kanta ang pumuno sa loob ng sasakyan. Ang aking buhay ay hindi na isang utang na kailangang bayaran. Ito ay isang asset na patuloy na mag-a-appreciate sa bawat araw na lumilipas. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang huwad na kaharian ng mga De Alvarado. Nakatayo ako ngayon sa beranda ng bahay ng aking ina. Ang hangin ay may halong amoy ng mga bulaklak ng dama de noche at basang lupa matapos ang mahinang ulan. Wala na ang mabigat na pasanin sa aking dibdib. Wala na ang bawat pait na dulot ng mga mapanlinlang na ngiti. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay muling nabuhay, puno ng mga alaala ng aking pagkabata na dati ay pilit nilang ninais na burahin. Sa aking mesa ay nakapatong ang pinakabagong quarterly report ng Villacorta Financial Counseling Center. Sa loob ng maikling panahon, daan-daang kababaihan na ang lumapit sa amin, mga asawa, anak at kapatid na katulad ko, ay naging biktima ng financial abuse at gaslighting. Hindi na lamang ito tungkol sa mga numero, ito ay tungkol sa pagbawi ng kanilang boses at dangal. Ang bawat kasong aming naipapanalo ay tila isang dahan-dahang pag-aayos sa sira-sirang ledger ng lipunan. Narinig ko ang mahinang tawag ni Tommy mula sa loob ng bahay. Kasama niya si Manang Nela, na ngayon ay tumatayong tagapamahala ng aking foundation. Masaya silang naghahanda ng merienda, ang tunog ng kanilang tawanan ay tila isang musikang nagpapatahimik sa anumang ingay ng nakaraan. Si Tommy ay masayahin na muli, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kislap ng pangarap. Lalaki siyang alam ang kanyang halaga at sisiguraduhin kong hindi na siya muling magiging kasangkapan sa laro ng ibang tao. Kumalat ang balita kamakailan tungkol sa pinal na hatol ng korte. Si Rafael at si Beatriz ay mananatili sa loob ng pambansang pitan sa loob ng mahabang panahon dahil sa forgery, money laundering at banta sa buhay ng bata. Ang huling balitang narinig ko tungkol kay Doña Concha ay nananatili na lamang siya sa isang maliit na pasilidad. Ang kanyang kayabangan ay unti-unting kinakain ng limot at ng katahimikan ng pag-iisa. Wala na ang mga diamante, wala na ang mga palakpakan, tanging ang sarili na lamang niyang anino ang kanyang kasama. Tumingin ako sa aking kaliwang kamay. Wala na ang bakas ng wedding ring, ngunit sa halip ang balat ko ay malinis at malaya. Ang aking ina, si Cora, ay nagpadala ng liham kamakailan. Mula sa kanyang tinutuluyan, pilit na humihingi ng tawad. Binasa ko ito, ngunit hindi ako nakaramdam ng galit. Sa audit ng buhay, natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik mo ang tiwala. Ang patawad ay para sa aking sariling kapayapaan, ngunit ang mga pader na itinayo ko para sa aking protection ay mananatiling matatag. Inabot ko ang aking calculator sa ibabaw ng mesa. Ang mabilis at direktang tunog ng bawat pagpindot ko sa mga button nito ay tila isang deklarasyon ng aking kapangyarihan. "Tita Mara, kain na po tayo," sigaw ni Tommy habang tumatakbo patungo sa akin. Ngumiti ako at dahan-dahang isinara ang aking folder. Sa loob ng mahabang panahon, ang aking buhay ay naging isang utang na pilit kong binabayaran sa mga taong walang ibang ginawa kundi ubusin ako. Ngunit ngayon, tinitingnan ko ang abot tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat puno. Ang audit ay tapos na. Ang lahat ng utang na loob ay nabura na. Ang natitira na lamang ay ang aking sariling halaga, isang asset na hindi na kailanman muling mananakaw, isang balanseng walang kulang, at isang buhay na sa wakas ay akin na muli. Ang huling resibo ay hindi isinulat sa papel. Isinulat ito sa bawat hakbang ko pasulong bitbit, ang integridad na kailanman ay hindi nila naintindihan. Ako si Mara Villacorta, at sa wakas ang aking kwento ay maningning na at malaya.